Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison? Corina, isang low pressure area ang nabuo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend. Huli itong namataan higit 1,500 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa na maging tropical depression o mahinang bagyo ito bukas, araw ng Martes. Sa loob ng 4 na araw, mabagal nakikilos ang potensyal na bagyo, pahilagang kanluran or northwest dito po sa may karagatang Pasipiko hanggang makapasok ng PAR sa Biyernes o Sabado at tatawagin po natin na bagyong Doming magiging pang-4 na bagyo for this year. Sabi ng Pag-asa, maliit po ang tsansa na maglandfall or tumama ito sa ating bansa. Subalit unti-unti ito maghahatak ng hanging habagat o yung southwest monsoon at magpapaulan sa Palawan at western sections ng Visayas at Mindanao sa mga huling araw ng Mayo. Antabayan na lamang po ang updates tungkol sa sama ng panahon na ito. Ngayong Lunes, umabot pa rin sa 49 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng delikadong init or heat index. Kabilang na dyan ang Cavite City with 48 degrees Celsius, sinundan ng Kamiling Tarlac and Tuguegarao with 47 degrees at 46 degrees pa sa maraming lugar sa Luzon. Bukas, araw ng Martes, posible rin pumalo sa 46 degrees Celsius ang mararamdamang init sa maraming lugar dito pa rin po sa Luzon dahil yan sa easterlies at 41 degrees naman dito sa Quezon City. Sa mga ka-weather natin sa Luzon, in some areas of Visayas, matinding init pa rin po ang mararamdaman natin ngayong linggo kahit may papasok pa na bagyo at madalas ang afternoon thunderstorms. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ng inyong payong at portable fans tuwing lalabas ng bahay at ugaliin pa rin uminom ng tubig. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, May 26 sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, mananatili pa rin pong maaraw at mainit at panahon sa maraming lugar mula po yan umaga hanggang tanghali. Habang pagsapit ng hapon at gabi, may aasahan muli ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, lalo na po dito sa may western sections kabilang Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, down to Occidental Mindoro. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang posible na po ang pagkulimlim at mga light to moderate rains dito po sa may central and southern portion ng Palawan, Bangsamoro Region at Soc-Sargen at sa Zamboanga Peninsula dahil po sa southwesterly wind flow o yung malahabagat po na hangin galing dito sa may kanluran. Pagsapit ng hapon, mas dadami pa ang mga lugar dito sa may Visayas, Mindanao at Palawan ang uulanin at minsan may tsansa pa ng malalakas na ulan at thunderstorms. Dito po sa may Zamboanga Peninsula pa rin, Soc-Sargen, Bangsamoro Region at Davao Region. Kaya sa mga ka-weather po natin sa Palawan at Mindanao, mainam po na magbaon kayo ng payong o kapote sakaling lumala ang mga pag-ulan at mag-ingat sa banta ng baha, pagragasan ng tubig sa ilog at pagguho ng lupa. Speaking of thunderstorm, isang maladilubyong panahon po ang naranasan ng mga taga Pampanga at mga kalapitbayan noong Sabado ng gabi dulot ng severe thunderstorm. Ayon sa kuha ni Gerard Heinen ng Angeles City, nagsimula bumagsak ang maliliit na yelo o hail pasado alas 6 ng gabi at nagtagal lamang ng ilang minuto bago bumuhos po ang malakas na ulan. Ayon naman sa kuha ni Marian Sabay, Sabado rin ng gabi, biglang umihip ang malakas na hangin na sinamahan ng mga kidlat, kulog at matinding ulan sa loob ng halos 2 oras. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang severe thunderstorm sa hapon o gabi tuwing sobrang basa at highly unstable ang atmosphere na typical po tuwing transition period or kapag panahon bago magtag-ulan. Kaya payo po ng ahensya, sumilong sa safe na istruktura, iwasan ang paggamit ng appliances at kung nasa labas ng bahay, lumayo po sa poste ng kuryente. At yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.